Ito po ang itsura ng morning dito sa aming barangay, Barangay Hagkawayan, Laok Occidental, Mindoro. Sa dagat po ako, nasa dagat po ako. And medyo hazy yung kalangitan or yung hangin. Kaya hindi pa masyadong kita yung profile. Pero ganito ka peaceful yung aming barangay. Meron akong sasalubong bigay na ulam ng aking classmate mula dun. May classmate po kasi may barangay po kasi dun sa barangay namin. Tapos pinapunta niya ako sa dagat dito. This morning, tinawagan po ako kasi meron daw siyang bigay na ulam sa akin. Ano kaya yun? May pinadala daw siya. Ito na yun kasi may nakasako. Nakasako daw sabi ni Aileen. Ito po. Classmate ko po yun ay si Aileen Umali Likanda. Na talagang love na love ko rin. Ito yung ating bigay na ni Aileen. Salamat po. Ako si JR Kakasiga po. Banagan po ito na. Salamat po. Maraming salamat. Ako po. Ano po karami ito? Ang dami. Salamat po Ano po na yung pangalan niya? Ariel po. Ariel. Pamakin ka na tayo, Aileen. Classmate ko siya nung sa high school. Ako po, salamat. Ito yung bangkang sinakyan niya. Isa lang siya. Galing siya ng Tapaw doon sa isla, sa barangay doon. Yung malayo po yan sa Ambil. Ang Banagan po ay sa English ay lobster. So, napakamahal po niyan. Ito nga, nako. Ayan, dito na lang. Ayan siya. Napakamahal po niyan. Pero, dahil po love na love nga ako na aking mga classmate na taga-isla, ako po ay binigyan nila ng Banagan. Yan. Ay, ayan, lobster, ang dami. Wow! Wow, ang dami, Aileen. Thank you so much. Thank you. Thank you, classmate Aileen. Madam Buting. At sa inyong mga taga-Tabaw dyan na nagbigay sa akin ng ulam. May pang-ulam na tayo. Ito po kasi napakamahal ng presyo sa Manila. Kaya po, thankful po tayo sa mga classmate natin na ibigyan tayo ng mga gatong ulam na minsan lang natin makain, mabiling sa gaburan. At si Aileen, nakita ko po siya mga taong 2010 pa. So mga 14 years po bago. Kasi huli naming pagkikita, may picture pa kaming dalawa. Ay nung umakyat ako ng bundok na yun, inakyat ko po yung bundok na yun. Ako po ang pinakaunang nakakyat sa bundok na yan, taong 2013 po. Na-recorded po yun sa munisipyo, sa records ng munisipyo. Wala pang iba nag-a-attempt na makita doon. So, maraming salamat kuya. Maraming salamat. Pamangkin pala to ni Aileen. Ni Madam Buding. Yan, nakuha na natin. Ayan, pabalik na ulit si kuya. So, biyahe niya. Siguro inabot siya ng 30 minutes mula dito hanggang doon, no? So, nakapampa lang po yan siya. Mag-isa lang. And 30 minutes yung kanyang biyahe. Although, kapag mabilis talaga kaya 10-15 minutes. Ilagay muna natin sa freezer. Buti na lang meron kaming malaking freezer dito sa amin. Grabe ang bigat po. Ang dami nito. Ang dami nito. Dalawa ko na aking classmate. Ang bigat. Ay, nakakatusok to eh. Hindi yung crabs. Ano yan? Ang laki. Ano ba yun? Ay, may isda pati pala. Ay, pampano. Kala ko sipit ng... O diba ang dami nagmamahal sa akin. Sana Bigat pala nito. Lobster? Oo, ilang kilo. Mahal niyan. Mahal niyan sa Maynila. Isang peraso po. Ay, dito siya. Andito si Tita Nid sa amin. Hello, ayan. Nandito kami. Saya, nag-ano din ako sa Tita Lucy. Sabi ko salamat. Oo. Doon sa mga Lobster. Hindi, malalapad na shell. Wala pa shell. Hindi yan shell. Ano yan? Isda yan. Paano? Ay, parang sulahan. Mahal yan sa Maynila. Ay, oo. Mahal talaga. Ala ko yung shell na malapad. Lalo yung, Isda pala. lalo yung lobster, isang piraso, 2,000. Diyos Oo. ko. Wala akong mabili dito. Oo. Pag pinreser mo siya ng ganyang hindi luto, Ay, oo. mas yung laman. Ah, gano'n? Ay, oo. Totoo yun. So papakuluan muna siya ng buhay? Ganun Basta pala. lulutuin mo muna siya bago may lagay sa ano. Buhay ka yan? Buhay kayo? Buhay pa? So, nagalaw po. Nagalaw po? Ay, buhay nga. Kaya pala kausap mo si Aileen kanina. Oo. Hindi, pa-steam mo na siya.
Steam? Paano yun? Steam lang? Lagyan mo ng ano, Asin ba yan? Sprite tama. ako lang mas Sprite. Kakasya ba yan sa kwan? Bahala na sila dito. Kaldero malaki. Pag pinracer siya, malulusaw yung laman. Ah, ayun. Ano ito? Ano isda? Pampano yan? Ano isda ka? Kailangan lulutuin mo. Ano isda to? Hindi ko alam. Buksan natin. Sulahan dito sa amin. Sulahan pala. Sorry. Sulahan din siya. Madami. Buksan natin mga kapatid. Ganyan talaga pag may mga nagmamahal sa'yo, pag mababait ka sa kapwa ko pa. Grabe oh, lobster. Buhay pa ito. Wow! Ay, bigay sa'yo. Ah, ito yung ipis-ipis. Ipis-ipis? Ganon din yan. Di ba ano yan? Sakit. Pag natusok ka ng Hanggang kailan siya mabubuhay? Sting, yung nakakaganon. masarap na ng ihaw mo. Hoy! Hoy, makasi, baka ano yan? Hindi, wag mo lang, yung hawak mo lang siya, wag mong pasalungat lang na ganon. Oo, kasi maano ka, tutusok. Ay, ano, meron pa siyang... Nakikita tayo niyan, magagalit siya. Chinelas po. Pag may nahuli siya, dito mo siya dadakutin. Kasi paurong siyang ganyan, no? Ah, umurong siya, maglakad. Uurong siya. Oh, wala naman tubig, paano yung uurong dyan? Kaya ano nga, bakit hindi ilalagay sa... Hindi ba pwede naman dami ulaw? Tingnan. Oo. Kasi pag nilagay mo siya ng hilaw, mauubos yung laman yung matutunaw yung taba. Kailangan lulutuin. Baka pwedeng alagaan ko na lang to. Hindi na yung gagalaw. Hindi na yung sa Parang timang naman to. Oo. Wakan mo lang kang ganyan. Hindi ko na siya makakain kasi nag-expect ko na siya. Thank you Eileen and family Likanda and thank you Eileen sa Umali at sa Likanda family. Tabaw Ambil. Dahil ang dami niyong bigay. Buhay niyo pa! Huli ang asawa niya. Talaga yung regalo sa'yo. Grabe ang regalo kay... Lacey, nagagalit na siya. Hawakan mo, nabuhay. Ka-title ko din, nagkagalo ang PBT. Ayan, maano ka dyan. May Uy, maano ka master? Hindi eh. Hindi naman niya nakaka... Pitiking ka niya. Huli ko namin sa amin. Sana yan mag-ano? Alam naman pala siya manghuli, kaya hindi siya Marunong yan. natatakot eh. laki no. Pitikin ka niya. Hindi. Yung mamimitik, yung may blade. Oo. Eh, anong gagawin dyan? Eh, anong gagawin to? Yan. Sprite lang katapat niyan. Freezer here, Sariwang freezer. sariwa. Ito yung freezer. Yeah, pwede. Pwede. Ang katapat niyan, Sprite lang katapat niyan. Sabi siya, Sprite. Ano na natin? Wala mo na Sprite bago mo ilagay sa ref. Oh! Wow! Ganda! Ganda dito sa amin! Hahabulin ka. Dito kami sa Barangay Vigo, magmimerienda muna. Ito yata. Ito nga ba? Blue yan eh. Uy, baka hindi yan. Yan nga daw. Yan ba? Ito may bugambilya. Tita Lydia, ikaw ba yan? Ay, oh, meron. Hello po. Patingin! Lydia Tanglaw po. Ay, ito na katawad. May parcel po. Parcel po. Para po sa inyo. Parcel po. Ito na. Katik. Ito na. Abang muna ka magmimerienda, tara. Mga PB team yan. Tama. Ha? Ano? Hindi yung nagdaliya sa plato. Ano? Sige. Nanay na! Pasok kayo. Kapatid ng nanay. Baba kayo magmimerienda tayo. Alin ganyan lang? Ano? Ang pugong bihero. Alin? Ang pugong bihero ito. Ito ang pugong bihero. Baba at yung... Tita ko po yan, kapatid po ni nanay na nasa Agawayan. Dito siya tumira sa Barangay Vigo. Bago kami magpunta dun sa aming destination na the train, magmimerienda muna daw kami. Oo. Yeah, may pamerienda. Oo, may ano na, may tubig nila, dagan yung ano. Ate ka. Hindi ka na namista. Kulang na sasakyan eh. May problema dito. Ano? May sayawan dito. Ano nangyari? Baka hindi payagan. Na ano? Ay, may sayawan ko ng auditorium. Bakit? Dahil sa ano? Sa nangyayaring krisis? Oo. Wala. Kailan ba? Abis na kayo kailan? 5. Bakit naman hindi? Hindi ka iba naman. Ito si Pugong taga Burol. Si Pugong. Ay, ang biyahe. Nasa Agawayan, nasakit ang chat. May dysmenorrhea. Siya, no? Kay... Ay, hindi. Si Rebecca. Asan si Rebecca? Ayan si Rebecca! Ayun, no? Nanonood ka pala, ano? Nanonood ka pala.
Walang tanghali kay Mama Rito. At dito siya sa papaparito. Bakit? Nanonood? Ano yan? Breakfast? Ilan na kayo dyan? Oh, hindi nagdadagdag. Di ba ang pinareserve 13, 14 may nagdagdag na isa. Okay lang din naman ang papadagdag. Oh, hindi na lang daw lang kayo mag-aano sa bahay. Salamat. Parang sarap ang Kapatid nila. Pang ilang ka nga, Tita Lydia? Patatlo. hatian mo ako na maliit. Ayan o, Lia, enjoy lang. Simple breakfast lang po ito. So, hosted by Ate Ika, ang kanyang bahay nila, at saka kay Tita Lydia. Kapatid ni nanay. Yan o. Nakarating sila. Sige lang. Nakarating sila din sa aming, sa Bigo. Kayo nakakarating sa Bigo? Nakakapunta ka rin dito sa Bigo? Last year, hindi ko. Pangalawang punta mo lang? Ah, sino? Okay, ayan ang sarap ng aming snack, morning snack. Quick lang po yung salamat sa aming host. Ayan, Lola Lydia. Ate Ika. Lola ng mga nanonood. Lola Lydia. Tita Ika, Ate Miriam. Yun. Mga mula Bigo, Bigo, Lubang, Occidental Mindoro. Pero parang silang magkapatid. Ayun o, yung naalala ko dito, tumira kasi ako dito ng 1 linggo nung ako yung college. Dahil naiwan ako ng barko doon sa Tilik. Kaya wala akong choice kundi magpahinga muna dito ng 1 week. Naalala ko lang dito may dagat doon, no? May dagat, yan, nasa gilid. Tapos ito pa rin naman yung bahay ni Ate Lydia. Dati may babuyan dito sa likod. Ito yung CR nila. Yan. Tinanggap tayo ng napakainit ng pagtanggap nila sa atin dito. Nakakatuwa naman. At least nairating ko din yung mga PB team members dito sa Vigo. Ayan, quick lang, very quick stop over bago kami mapunta sa aming the trail. Ayan po, ang daming pabaon pa, uy. Hala. Ito kay Lizelle, ito amin. Oh. Ayun pa, mainit pa, hawakan. Ano yung kay Lizelle? Ano pa ito? Hindi, ito kay Lisel. Ito Oo. yan sa inyo. Sige. Thank you. Ano yung kay Lizelle? Ito kay Lizelle. Pabigay kay Lizelle. Ito atin pa rin to. Hindi mo mainitan? Thank you po, salamat. Thank you so much sa inyo, kabaitan. Hoy, abangan mo sa vlog. Thank you po. Aba papunta ka sa Kawayan, nandun. Sino niyo po to mga pakwan, oh. Tagpakwan pala ngayon, oh. Pack 2, Pack 3, Pack 4, 5. Pakboy. Dami nila. Pakwan, pakboy. Hello, huy. Wow! Wala po si Chris na ngayon dahil si Chris na po ay nasakit ang kanyang puson. Alam nyo na kung bakit. Dahil kanyang kabungan na. Hindi ko na-explain yun. Ha? At masakit yata ang tiyan talaga the first 2 days yata. Kaya ganun. Pasalo nga po ito. Paakyat po itong daan na ito. Kaya hindi siya pwedeng lakarin. Kailangan talaga may sasakyan. And thankfully, ang ating pugong biyahero truck, itong panghakot ng merchandise, no? Ayan, ito pala ang itong aming Lubelco or Lubang Electric Cooperative, ang supplier, power generator at ang power distributor ng kuryente namin. Yan. Shout out sa mga taga Lubelco dyan, no? Maraming salamat. Dry na dry ang buong isla ngayon. Summer, end of March. Sana naman hindi maging sobrang init, no? Nakasinyelas lang kami. Sana enough na yan, hindi kami nag-shoes eh. May dala na lang kaming tubig para in case mahirapan kami at mauhaw, maka-replenish naman kami ng energy. First time naming lahat except si Paul. Second time. Okay, bababa na kami. Yan, dito. Ay, ito na yung trail. Ayun. Ay, may dead end talaga siya. Wow, pero ang ganda ng nature, oh. Ayan, oh. Sige. Mataas na lupa din pala yun. Mataas yan. Oh. Ay, nakaisa na agad yun, oh. O, tungo kayo, tungo. Master, tungo. Ay, wow! Nakatayo! Nakatayo siya. Tayo na. Nakatayo.
Tungo, master. Grabe siya. Grabe, nakatayo si kumpadre, oh. Para. Magkano ang bayad sa bata ngayon? Hoy! 1.5. Ayan. First time ko dito. Lagi kong naririnig. Ilang taon ko na siyang nakikita sa Facebook. Sa mga Tagalubang Island, alam na alam kung ano ang significance ng lugar na ito, ang Onoda Trail. Dahil dito nga nagtago ang isang sundalong isang sundalong Hapon na si Hiroo Onoda from Japan. It took him 23 years to surrender and believe that the war is over bago siya sumuko mula dito sa forest ng Lubang Island. Lieutenant Hiroo Onoda stayed in this jungle for 30 years. Guys! Hey! Meron po tayong trivia and facts about... Kaunti lang na They will discuss. Pwede po mag-video ito. Pwede po. Good morning po sa ating lahat. Good morning! Dito sa amin sa Lubang. Thank you po. Ako po nga pala ang inyong tour guide sa araw na ito. Ako po si Nery Martinez. Si Larry! Oh. Tapos po ay kasama si Rico. Talibrico! Welcome po sa Lubang at welcome Taga po rito kayo rin po sa sa taga Vigo po siya. Opo. May pa-waiver bago mag-start ang aming trail hike. Pagka suko niya kay Marcos, umuwi na po siya sa bansang Japan in 1975. Before kami mag-start ng aming trail, so si Kuya Hilbert ay binigyan muna kami ng kaunting briefing, background ng story ng Onoda. Story o si Lieutenant Onoda mismo at ang kanyang mga pinagdaanan dito sa jungle of Lubang Island. Magsa-start na kami after nila pumirma ng waiver. Makikita na namin kung ano yung cave, but it will take us 2 hours kung mabagal kami at marami kaming picture-picture na gagawin. And while we are trekking, mag-share din ako ng kaunting trivia para naman po mas ma-appreciate din ninyo kung ano meron dito sa Onoda Trail at kung anong significance niya sa history ng ating bansa. Ayan, nag-umpisa na kami ng aming trail. 2 hours daw nga po aabutin, no? Malayo pa. Ay, si Onoda. Si Hiroo Onoda po ay isang Japanese lieutenant na lumaban sa digmaang pandaigdig, ikalawang digmaang pandaigdig, so that's the Second World War. And dito siya na-assign sa Lubang Island para magbantay. Ayan po si Onoda. Uy, hindi ako yun. I'm sorry po. Nagkamali lang, kamukha lang siya ni Onoda. Pero mali pa rin. Bale, ito pong Lubang Island kasi isa naman siyang maliit lamang na island. Hindi naman siya sobrang laki, no? So, nagstay siya dito and he sustained himself together with 3 other soldiers. Pero yung tatlong niyang mga kasama ay binawian ng buhay sa iba't ibang pamamaraan, no? May iba nagkasakit at may iba naman na baril. Pero si Onoda lang talaga ang nagtagal ng I think 20 plus years. I forgot how many years exactly. And nilalakaran namin kung ano yung mga nilakarang trail. Ayun ako, naghihingasing na ako. Pagod na ako. Buti na lang may kapitan. Mataas nga rin pala siya, ano? So gubat siya. May mga pataas pala to. Umpisa pa lang, ha. Hingal na ako agad. Ma'am Nery, gaano katagal na po kayong tour guide po dito? Mula po noong 2019. 2019. Hanggang ngayon, sir. Hanggang ngayon. Paano po nung nag-pandemic, nagkaroon ba ng mga bisita rin? Kaya po. Ito po ang dadaanan namin. May mga laglag na puno. Pag bagyo kasi. Ganyan po pala yung may nadating na bagyo dito sa ating salugan. Hindi maiwasan po ang mga kahoy. Lalaglagan. Opo. Bawal mangolekta ng halaman, mga hayop, at kung ano pa mang matatagpuan dito sa bundok. Kagaya po ng rule sa ano pa mang bundok. Take nothing but pictures and kill nothing but time. Leave nothing but footprints. Yeah. Tuyong-tuyo. Hindi kasi umuulan po ngayon, summer nga po ito. Tuyong-tuyo po ang ating kabundukan. Pababa naman ulit.
So yung inakyat natin kanina, yun ilog. Naririnig ko na nga po yung lagaslas ng tubig. Sa ilog, dapat dahan-dahan lang tayo dito. Baka tayo mag-slide. Tayo po ay magpapahinga po din dyan. Tapos po, bago tayo po. Kuryente ba yan? Phase 1 po. Baka kuryente yan. Ano po ng... Ay, wag nang hawakan. Wala namang ano po dyan. Wala pa namang linya po dyan. Oo. Wow. Tingnan nga natin kung malamig. Malamig din naman. Sarap. Meron ditong parang ano, ginawa nila ng table na semento. Pahingahan. Ayan, pagpatuloy po natin ang ating paglalakbay dito sa Onoda Trail. After ng aming first rest, yan, paakyat pa po ulit yung daan. Ang daming reminders dito, no, na syempre, to respect the environment, bawal tayo mag-bonfire. Uy, what's this? Merong supply ng tubig. Saan kaya galing yan? Saan papunta, no? So, forest fires can destroy, you know, the habitat of our flora and fauna. Let's help preserve them by not throwing trash at wag ba tayo mag-bonfire. So, may maganda ring dulot yung ganitong klaseng tour, no? Hindi naman tayo puro lagi na lang sa mall. Maganda rin yung meron din tayong educational tour, history tour, no? Environment tour for our appreciation. Kanan pala tayo. Tatawid tayo ng Minitulay. Dito. Hala, di ibig sabihin tataas tayo. Tataas tayo sir. Ah, my God. Oh, wait lang nga, one at a time. One at a time. One butt cheek at a time. Isa lang naman tulay. Pibrens, kamusta? Hingal na? Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa. Eh dito, kamusta? Kaya pa? Kaya. Ayos, kayang-kaya. Ayun, talaga naman. Basic lang yun sa... Basic lang yan kay Edito, basta may puno. Wow! Merong ano, falls. Falls ba yan? Falls ba yan? Uy, lagi. Teka lang, mag-ano muna ako, ferry walk. Di ka kaya niya. Kaya ko niyan. Si Edito po yan, sisiw lang sa kanya ang paglakad-lakad. Sanay na sanay ito sa gubat. The editors. Payag ako tumira dito para basta may chinsa. Basta may chainsaw. Talagang papaya tayo dito. Akit ba yung trail eh. Ito naman is batuhan. Yan. So I feel like dati may mga dumadaloy na tubig dito. Kaya siya nagiging exposed. Yung bato, nagiging exposed sila. Kasi nadadaluyan siya ng tubig na galing sa bundok. Ayan, laki nito. Boulder. Naririnig niyo po ba yung huni ng ibon? Yun ay huni ng mga ibon at ng yayay. So yun po yung katulad din kapag sumasapit na ang gabi, yung tunog po nila ang nangingibabaw dahil sila po ay nakatira sa mga puno. Which means, indikasyon po yun na healthy pa itong environment, ang forest po ng Lubang Island. Ayan, ito na yung Cave 1. Yes. Yes, 30 years siya nagtago. Cave number 1. Papasukin po natin yan. 2 caves po ang ating papasukin out of the 5 caves. Off limits pa po yung 3 eh. So dito muna tayo sa una. Puti may mga kapitan talaga. Tulad nito. Meron po ba dito mga senyales na dito siya tumira sa ano? Sa bundok, sa kuweba? Mayroon po. Ayan. Kaya nga po, kung sa ano, siya nga po ay hindi siya matatagpuan dito sa bundok. At kasi nga po siya, palipat-lipat ng cave. Oo. Kaya hindi Palipat-lipat siya siya basta-basta ng cave. mawawala dito Oo. po. Ang dati may... Yes.
Okay. So ito raw yung... Lagay niya siguro yun ng mga ano. Siya na po siguro gumawa niya, no? Yung ukit na yan. Ito. I don't know. Lagay ng mga ano. So ito yung cave 1. Ito yung unang cave na madadaanan dito sa Onoda Trail. Ganda ng kulay niya. Ren, sino mo yung opening? Niya talaga po yan lagay na. Heart? Hindi. Heart shape. Heart shape nga. Heart shape yung opening niya. Yung naman natin tong likod. Ito raw ay isa pang... Ay parang... papunta din siya sa same Lagusan, no? Pero iba lang yung exit niya. Sabi daw is bedroom daw yun, ha? Allegedly. Allegedly, this is the bedroom daw. Bedroom of Hiro Onoda. I'm trying to look for hard evidence na magsasabi talaga or magpapatunay that Onoda stayed here. But everything so far are just tales, I must say. Gusto ko makita ng hard evidence talaga. Kung meron sana may 80%. Para alam mo yun, to convince people that this is really where he hid for 20 plus years. Ang dami ring stalactites and stalagmites. Stalactites po yung mga nabubuong mga ano po yan, no? Mga galing sa taas. Tapos sa baba, stalagmites naman. Pero wala eh. Stalactites lang. Ingat po tayo. Oops! Ingat tayo dahil baka mauntog. Yan, oh. Uy! Ginawa daw siyang simbahan after the gera. Paano kaya yun? Saan sila nagsisimba? At sino ang mga nagsimba na yun? TUA? TU? Ano to? Bakit may bubuyo? Ano yun? Anong nakita mo? Hindi ko nakikita. Ano po yung sinasamba niya? Ay! Ang ganda! Wow! Tignan niyo po yung... Nakikristallize po yung mga minerals po yan na galing sa taas. So yung bundok, kasi po di ba kuweba nga siya. So nasa taas natin is lupa. So pag tumutulo yung water niya, yung mga crystals nung sumasama na siya pagdaloy sa baba, forming the stalactites sa taas and stalagmites sa baba. Pero wala namang stalagmites dito. Ito, stalagmite. Tingnan niyo po mga... Hala, may ibon nga. Pasensya na. Magalit na Ito siya nakatira. Siya Wala po. ang bantay dito sa sa kuweba ni Onoda. Umano. Spider-Man. Okay, so done na kami sa first cave. First of the 2 caves na explore namin for today. Which they say was where Onoda hid. Sabi nila, paano kaya nila napatunayan na dyan nagtago si Onoda? Nakita ba nila? Do they have evidence? Or base lang sa mga tales of the Onoda himself? Mga may gold siguro pa, ano? Oo. Wala naman. Sa buko lang siya sinabing ganun. 1, 2, 3. Kapitan mo yung dalawa, parang tinutulak mo. Ganda. Yan. Pero ang ganda po ng mga formation. At po mga formation ng bato niya, oh. Naku, sana naman wag magka-earthquake. Nakakatakot kasi may mga cracks na siya. Tapos itong mga baging po ba ito? Baging ba ito? Ang dami, may mga ugat na po siya. More than anything, I'm really enjoying the sound of the nature here. Hindi yung sound ng mga tao nagsasalitang kasama ko, kundi yung sound ng mga birds, the swaying of the trees, the breeze, at saka syempre yung pagyapak natin sa mga dahon at mga twigs na napuputol pag nadadaan natin sila. That's the kind of, experience that you will get only by traversing a forest. Pag wala na pong matubako. Small stone. Ano yan? Buong katawan? Oo. Picture taking muna sila sa kuweba. Sa opening ng kuweba ni Madam. Ay, Madi Onoda. Ayan, papunta na po tayo ngayon dun sa may second cave. Isa sa mga kuweba na pinagtaguan ni Onoda. And konting walk lang naman siya. May konting steep lang. Pero still nakakahingal pa rin kasi po sobrang init ng sikat ng araw eh. Sobrang tingkad po. Bakit kaya merong gate dito, no?
Ito, tatawid tayo dito. Dahan-dahan kayo at may kalawang. Oh. At saka nakakasabit ang mga kasugat. Oh. Ah, may mga sign. Ano kaya ibig sabihin nito? Naku, hindi man lang sa atin in-explain ni Kuya. Si Ralph. Japanese, oh. Please contact this number. これは私立の財産ですの代わりの質問電話ください0923703888その町で住めるどうもありがとうどうもありがとう Ito na yung huling akyat papunta ng Cave 2 yun, buti na lang may hawakan tsaka malamig naman yung hangin kahit matarik siya. Konting pahinga lang, makakabawi ka agad. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa loob ng kuweba na napakadilim. Wala siyang ilaw. The only source of light here is that opening coming from up above. Pero kailangan maingat kasi nga po. Baka matapilok tayo. Ang lamig. Ang lamig. Soko, scene of the crime operatives. Ang lamig. Wow, ang ganda mag-picture dito. Ingat lang pala. May mga na baka mauntog kayo. Ha? Ano yung tumutunog na yun? Parang siyang string instrument na may tumutunog. What's that? Nasaan yung bato? Sa loob. Paniki, may paniking dumaan. Yan ang PB team, sobrang na-amaze kami dito because of the formation dito sa loob, mga formation, natural formation dito sa loob ng kuweba. Plus, the fact na meron palang ganito dito sa aming isla na hindi alam, hindi napupunta ng maraming mga kababayan namin dito sa Lubang Island, no? So, it's a way for us to promote this, kaya we're happy na nakarating kami dito sa hidden destination. Ang galing, nakakaamis. Oo, titingnan ko na. Okay, this time naman pupunta tayo dun sa tinatawag na music room within the cave, within the second cave kasi meron doon ditong isang uri ng bato na nakakalikha ng mga parang musiko na parang musical instrument. Ito, pwede siyang hawakan. Oh. Siya po ay stalactite ba to? Hindi, parang ano lang siya. Halo siya. Ito. Yung iba wala. Yan lang talaga. Halo siya sa loob. Dahan-dahan lang baka naman masira. Thank you po. Yung iba wala. Tingnan niyo po itong bagyo nito ang taas. Nandun siya sa taas. Ang taas ng bagay. Ayan, tapos na tayo sa kuweba number 2. Number 2 na yun. Tawin na yun. We are back dito sa may platform na sementado sa baba ng Onoda Trail site. And it's now 1:08 p.m. which means that it took us 2 hours to traverse yung yung bundok niya kung saan nandun yung dalawang cave. So I think reasonably hindi naman siya difficult at all. Moderately difficult. I must say kaya naman siya kahit ng anong fitness level. Ako nga ang laki ko, ang bigat-bigat ko, kaya naman siya. And dapat lang talaga meron dalang water and if you need to take rest, get plenty of rest. Wala namang pumipigil wala namang nagmamadali. So we're down here. We got back here very safe and panahon na para mag-rest at uminom pa ng water. Baka mag-lunch din kami, may baon naman kami. Maglublob ako ng kamay. Ay. Tsaka ng paa. Ayan, tapos na po ang aming trail. Thank you po sa aming dalawang na-guide. Kuya Albert and si Ate Neri. Kain po. Meron kaming baon, courtesy of mga natirang ulam noong nag-reunion
Pinaksiw po yung lechon, isang buong lechon. Ayan, nag-share kami. Plus, meron kaming, of course, kina Kuya Eli para kina chicken. Dito lang kami now. Before kami bumalik sa Agkawayan, magla-lunch muna po kami dito ng ano lang, mabilisang lunch lang. Patingin nga, patingin nga. Paksiw. Ayos ah. The best yung paksiw. Hintay lang. Salamat. Ayan ako ni Petra. Ay, buo-buo pala no. Malinis naman kami kung nag-alcohol ako. Saka itong masarap, yung pinakakwan niya, sabaw. Wala. Thank you. Very healthy po, no? So yun pong aming hinilakbay na 2 oras na exercise. Pinaltan lang din po namin ng paksiw. Kain po tayo mga ka-good vibes. Ayan o. Yan o. Yan o. Yan o. Yan o. Kanya-kanya. Wala mo nang pansinan. Yung tabang na bawas dun sa ating hike, papalitan natin yun.